Isa pong magandang tanghali na naman sa inyong lahat mga kaibigan ko. Ngayon po ay araw ng linggo, kaya nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon kasi sumapit na naman uli ang linggo at tayo pong lahat ay ginising ng Diyos ngayong umagang ito. At pinupuri po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay kasi di po ba, hindi po lahat ng natulog kagabi ay nagising po ngayong umaga. At tayo pong lahat na ginising muli ng Panginoon ay napakapalad po natin mga kaibigan. Kamusta po kayong lahat? Mula po dito sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo. Isa pong pangungumusta ang akin pong pinapaabot sa inyong lahat. At ngayon po ay muli po nating basahin ang salita ng Panginoon. Nandito pa rin po tayo sa bilang. Maganda po ito, isang chapter lang araw-araw para po meron po tayong nauunawaan kasi kapag marami, halos hindi po natin maunawaan ang ating binabasa. Ano po? So mga kaibigan, purihin po ang Panginoon sa buhay nating lahat at gabayan po tayo ng Diyos sa umagang ito sa pagbabasa po ng kanyang salita. Ngayon po ay day 29 na po natin. Ayan, 29 days na po tayo, nakakausad-usad kahit pa paano, mga kaibigan. At hindi po natin hihintuan ang pagbabasa ng salita ng Diyos hanggang sa matapos po natin ang Biblia mula Genesis to last Revelation. Siguro naman po mga kaibigan, marami tayong matututunan at lalo nating makikilala ang Panginoon habang tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At pagpasensyahan niyo po at ang mga halaman ko pa rin ang inyong nakikita. Andito po tayo sa kabilang side ng terrace. Ayan, medyo mainit po ang labas kaya dito lang po tayo sa terrace habang ang aking apo ay natutulog. Ayan, pinatulog ko po muna bago po ako magsisimula sa Bible reading. Purihin po ang Panginoon. Buksan na po natin ang ating mga Biblia sa bilang chapter 4. Nasa chapter 4 na po tayo. Ang tungkulin ng mga Levitang mula sa lahi ni Koat. Ito pala ang mga Levita ay mula po sa lahi ni Koat o ni Koat. Ano po? Sabi po dito sa bilang chapter 4, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, itala ninyo ang angka ni Koat o Koat ayon sa kanilang sambahayan. Ibukod ninyo ang lahat ng makapaglilingkod sa tuldang tipanan, yaong mula sa edad na 30 hanggang 50 taon, sila ang magdadala ng mga bagay na lalong banal. Kung ang mga Israelita ay aalis sa lugar na kanilang pinagkakampuhan, si Aaron at ang kanyang mga anak ang magtatanggal sa mga tabing ng tuldang tipanan at ibabalot ito sa kaban ng tipan. Pagkatapos, papatungan ito ng balat ng kambing at babalutin ng tilang asol, saka isusuot ang mga pasanan sa mga argolya nito. Mga kaibigan, gusto ko lang pong bigyang linaw itong kaba ng tipan. Ito po yung laman po nito ay yun pong commandments, yung isinulat ng Diyos sa bato na 10 commandments at nakalagay po ito sa kaba ng tipan. Grabe po ang pag-iingat nila, talagang ibabalot. Ayan, sabi po dito, ibabalot ito sa kaba ng tipan. Pagkatapos, papatungan ito ng balat ng kambing at babalutin ng tilang asol, saka isusuot ang mga pasanan sa mga argolya nito. Ang misang lalagyan ng handog na tinapay ay lalatagan naman ng asol na damit, saka ipapatong sa ibabaw nito ang mga plato, mga insensaryo, mangkok at mga pitsil. Hindi na aalisin ang tinapay na handog na naruroon. Pagkatapos tatakpan ang lahat ng ito ng damit na pula at ng balat ng kambing, saka isusuot sa mga argolya ang mga pasanan. Ang ilawan, pati ang mga ilaw, pang-ipit, sisidla ng abo, at ang mga sisidla ng langis ay babalutin din ng tilang asol at ng balat na kambing, kasama ang lahat ng kagamitan at saka ilalagay sa sisidlan. Ang altar na ginto ay tatakpan din ng asol na damit at babalutin
ng balat ng kambing sa kaisusuot sa mga argolya ang mga pasanan nito. Ang iba pang kagamitan sa tuldang tipanan ay babalutin ng tilang asol sa katatakpan ng balat ng kambing at ilalagay sa sisidlan. Ang abo sa altar ay aalisin bago ito takpan ng damit na purpura. Pagkatapos, ipapatong dito ang mga kagamitan sa altar tulad ng kawali, panusok, pala at palanggana. Tatakpan ito ng balat ng kambing saka isusuot sa argolya ang mga pasanan nito. Pag ang tuldang tipan at ang lahat ng kagamitan dito'y nabalot na ni Aaron at ng kanyang mga anak, ang lahat ng ito'y dadalhin ng mga anak ni Kuat, ngunit huwag nilang sasalingin ang altar pagkat mamamatay ang sino mang humipo ng mga sagradong kagamitang ito. Ito nga ang mga pananagutan ng mga anak ni Kuat o tuwing ililipat ang tuldang tipanan. Si Eleazar na anak ni Aaron ang mga ngalaga sa langis para sa ilawan sa kamanyang sa karaniwang handog na pagkain at sa langis na pantalaga. Siya rin ang mamamahala sa buong tuldang tipanan at sa lahat ng kagamitan dito. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, huwag ninyong pababayaang mapahamak ang sambahayan ni Kuat sa paglapit nila sa mga sagradong kasangkapan para hindi sila mamatay. Ituturo sa kanila ni Aaron at ng mga anak nito kung ano ang dapat nilang dalhin at kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit, huwag nilang sisilipin man lamang ang mga sagradong bagay pagkat tiyak na mamamatay sila sa sandaling tignan nila ito. Tungkulin ang mga Levitang mula sa lahi ni Gerson. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itala mo rin ang mga anak ni Gerson ayon sa kanilang sambahayan. Ang itala mo lamang ay ang lahat ng maaring maglingkod sa tuldang tipanan mula sa edad na 30 hanggang 50. Ito ang tungkuling ibibigay mo sa kanila. Dadalhin nila ang mga kayong asol at kayong habi sa balahibo ng kambing at mga mainam na balat na tinakip sa tuldang tipanan. At ang tabing sa pintuan nito, ang mga tali at kayong nakabakod sa patio sa paligid ng tuldang tipanan at ng dambana. Ang tabing ay pasukan ng patio at ang lahat ng kagamitang kasama nito, sila rin ang gaganap ng lahat ng gawaing kaugnay ng mga bagay na ito. Ang lahat ng gagawin ng sambahayan ni Gerson ay pamamahalaan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Ikaw ang magtatakda ng dapat nilang gawin. Ito nga ang magiging gawain ng mga anak ni Gerson sa pangangasiwa ni Itamar na anak ni Aaron. Tungkulin ang mga Levitang mula sa lahi ni Merari. Itala mo rin ang mga anak ni Merari ayon sa sambahayan nilang kinabibilangan mula sa 30 hanggang 50 taon, lahat na makapaglingkod sa tuldang tipanan. Ito naman ang ipadadala sa kanila bilang paglilingkod nila sa tuldang tipanan. Ang mga bastidor, mga pahalang at mga poste ng tulda at ang mga patungan ng poste at ang mga poste ng tabing sa paligid ng patio, pati mga patungan niyon, mga tulos, mga tali at ang lahat ng kagamitang kasama ng mga ito. Sasabihin mo sa kanila kung ano-ano ang kanilang dadalhin. Ito ang ipagagawa mo sa mga anak ni Merari sa pangasiwa ni Itamar, ang talaan ng mga Levita. Ang mga anak ni Kuat ay itinala nga ni Moises at Aaron sa tulong ng mga lider ng Israel. Ang naitala nila na makapaglilingkod sa tuldang tipanan mula sa 30 hanggang 50 taon ayon sa kanilang sambahayan ay umabot sa 2,750. Ito ang bilang ng mga anak ni Kuat na naitala ni Moises at Aaron bilang pag-alinsunod sa utos ni Yahweh. At ang mga ito ay kinatulong sa paglilingkod sa tuldang tipanan. Ang bilang ng mga anak ni Gerson ayon sa kanilang sambahayan mula sa 30 taon hanggang 50 sa makatwid ay ang lahat ng maaring makatulong sa mga gawain sa tuldang tipanan ay 2,630. Ito ang bilang ng mga anak ni Gerson na naitala ni Moises at Aaron bilang pag-alinsunod
Sa utos ni Yahweh, ang mga ito ay kinatulong sa paglilingkod sa tuldang tipanan. Ang bilang naman ng mga anak ni Merari ayon sa kanilang sambahayan mula sa 30 taon hanggang 50. Sa makatwid ay yaong maaring makatulong sa gawain sa tuldang tipanan ay 3,200. Ito ang bilang ng mga anak ni Merari na naitala ni na Moises at Aaron ayon sa kanilang sambahayan. Bilang pagsunod sa utos ni Yahweh, itinala nga ni Moises at Aaron sa tulong ng mga pinuno ng Israel ang lahat ng Levitang makakatulong sa mga gawain sa tuldang tipanan. Sa makatwid ay may edad na 30 hanggang 50. Lahat-lahat ang bilang nila'y umabot sa 8,580. Ginawa ito ni Moises ayon sa utos ni Yahweh at sila itinalaga niya sa kanilang gawain. Purihin po ang Panginoon sa ating nabasa na mga kwento, mga karanasan ng mga Israelita nung si Yahweh ay kanila pa lang na naririnig at hindi po nila nakikita ang Diyos. So purihin po ang Panginoon ngayong umaga. Alam niyo mga kaibigan, may napansin lang ako dito yung balat ng kambing. Wala pong ibang balat ng hayop ang ginamit dito sa pagbalot ng mga mahalagang bagay sa tuldang tipanan, kundi ang balat lamang ng kambing. Hindi po sinabing balat ng tupa. Bakit nga po kaya hindi ko rin po sa aking sariling kaisipan, iniisip ko baka itong balat ng kambing ay mas makapal, matibay. Kumbaga hindi po agad-agad masisira o meron talagang nais na ipahayag ng Diyos sa bagay na ito, pero hindi pa po natin nababasa kung bakit po balat ng kambing ang kanilang ginagamit. At saka ang kagandahan po dito, ito pong mga Levita ay sila po yung pinili ng Panginoon na maging katuwang ng pamilya ni Aaron para po sa paghahanda, kasi kung nasaan po yung mga hukbo, doon po nila ilalatag yung tulda ng tipanan, kumbaga. Tapos nandoon din po yung kaba ng tipan. Dala-dala po nila yung kaba ng tipan. Napakahirap po kasi hindi po basta-basta na makalapit doon sa mga sagradong bagay, mamamatay. Sabi po dito sa binasa natin, hindi rin pwedeng silip-silipin. Noong panahon po ng mga Israelita, hindi po pwede ang mga marites sa buhay nila, kasi kung sa panahon natin, yung mga bagay na kahit sinasabi na bawal tignan, bawal i-video, bawal silipin, ay talaga naman kung ginagawa din ng mga Pilipino ay hindi nakikinig. Talagang makikipagdikdikan, makikipaggitgitan, o basta makakuha lang ng video At kung mayroong mga bagay-bagay na mga mahalaga ay andoon pa rin ang mga tao. Minsan nga po, di ba, papatayan na, nagkakagulo na, andoon pa rin ang mga tao na talagang naalala ko po nung araw, may sunog po dito sa Block 21 yata. Basta pa po yan, matagal na, 1996. Talagang sunog po yung bahay. At saka yung dalawang anak po na naiwan doon ay talaga pong natusta. At kakilala po namin yung mga magulang. Talaga pong ang mga tao ay, kasi gabi po yun. Gabi po nangyari. At umalis po yung tatay. Hindi po namin alam kung anong pakay niya sa labas. Iniwan niya po yung mga bata na tulog, 2. At nakasaksak po yung yung charger ng ilaw. Dahil madalas pong mag-blackout, brownout dito sa amin noon. At yun nga po, pumutok, sumabog po yung charger ng ilaw at nasunog. Nako, mga kaibigan, ang mga tao, kahit hating gabi, nagtatakbuhan papunta doon. Wala din namang magawa. Kasi saan naman sila kukuha ng tubig? O sa mga kapitbahay pa din, yung mga kapitbahay, nataranta din. So, kumbaga, mas marami yung mga tao doon na hindi talaga nakatulong, kundi nag-usisa lang yan, mga usi po. At sa panahon po natin, salamat sa Diyos, kasi wala na pong ganong kautusan ang Panginoon sa ating kapanahunan, sa ating lahi. Pero dito po, sa panahon ng mga Israelita, talagang tanging mga Levita lamang ang pwedeng tumulong kina Aaron, kila Moises,
kung paano po ilatag yung tulda ng tipanan at kung paano ilagay yung kaba ng tipan ng maingat na maingat, tapos pag alis na naman nila uli, ibabalot na naman, isa na doon yung balat ng kambing na ibabalot, ultimo yung abo, naka-organize kung anong pwedeng gawin, kung saan ilalagay, ano po, ganun po kaingat ang mga Israelita. Bakit nga pala naging maingat sila? Kasi yun din po ang instruction ng Panginoon kay Moises. Every time na kinakausap ni Yahweh si Moises, ay yun din naman ang ibinababa. Siguro, mga kaibigan, in my own paradigm lang ha, sa sarili ko lang na mentalidad na naisip ko bilang tao, siguro talagang sinasabi ni Moises, itong patakaran ha, kapag kinakausap niya yung mga Levita. At tiyak na yung instruction ng Panginoon doon sa nakakatakot na sitwasyon ay ang pamilya lamang ni Aaron ang nandoon at itong mga lahi ng Levita na pinili ng Diyos para makapaglingkod sa kanya sa pamagitan ng pag-iingat nitong tulda ng tipanan, pag-aayos ng mga sagradong bagay sa Panginoon. Ayun lang din ang mini-meeting siguro ni Moises at talagang pinapaalalahanan sila, bawal sumilip ha, bawal hawakan o kaya bawal dumaan o hindi pwedeng masagi kasi once na masagi ay talaga naman na mamamatay. So ganun po ka delikado yung mga panahon noon. Kaya yun mga kaibigan, at sa atin naman pong panahon, di po ba, iba po ang instruction ng Panginoon sa kanyang salita. Pag sinabi ng Panginoon na wag mong gawin ang bagay nito sa pamagitan ng Holy Spirit, at kapag ginawa natin, tayo po ay nagkakasala. At salamat nga sa Diyos kasi meron pong 1 John 1:9 na nagsasabi na kahit gaano man kalawak o kalaki ang ating kasalanan, kapag humingi lang tayo ng tawad sa Diyos, tayo patatawarin. Pero doon po sa panahon ng mga Israelita, kapag nasagi nila yung bagay na banal, mamamatay na sila. Ngayon po hindi makapatay na ang isang tao, makautang na ng buhay, makagawa na ng bagay na mali sa harapan ng Panginoon. Pero ang Diyos ay nagbibigay pa rin ng panahon para makapagbalik loob sa Kanya ang tao at magsisi ng kasalanan. Kaya sobra po napakapalad natin ngayon mga kaibigan. At ang yung banal na, yung yung kaba ng tipan, dapat po kung sino lang ang may karapatan doon na humawak, ay siya lang. Pero ngayon, yung kaba ng tipan na hawak-hawak natin araw-araw, yung Biblia, binigyan po tayo ng kalayaan ng ating Diyos para hawakan, para basahin, ibahagi. Kaya sobrang napakaalwan po ng ating panahon ngayon mga kaibigan. Sobra pong napakaalwan kung ating ikukumpara sa panahon ng mga Israelita, sa panahon ni na Moises. Ngayon po, hindi lamang sa nagbabasa tayo, kundi binigyan pa tayo ng Diyos ng kapangyarihan, kaunawaan, na maunawaan ang kanyang salita. At binigyan pa tayo ng karapatan na ibahagi ito para naman sa iba. Kaya mga kaibigan, ang delikado na lang po na gawin ngayon, hindi na yung pag sinilip natin ang Bible ay mamamatay tayo. Pag ginawa ka natin ang Bible ay mamamatay tayo. Alam niyo po kung ano na lang po ngayon ang isang bagay na naunawaan ko na hindi pwedeng gawin ng tao, ang gumawa ng kasalanan. Dahil ang kasalanan, ang bunga nito ay kamatayan. Pwedeng kamatayang espiritual at kamatayang pisikal. Kaya mga kaibigan, sana nga po loobin nga po ng Panginoon na tayong lahat ay na binigyan ng Diyos ng kalayaan at pinapili tayo kung saan tayo, kung sa liwanag ba o sa dilim, sa mabuti ba o sa masama. Nawa lahat tayo na tinubos ng Panginoon ang kanyang salita at binigyan ng malawak na kalayaan para gawin natin ang mga bagay na nais ng Diyos na makita sa buhay natin. Nawa po ay magpatuloy po tayo. At salamat po sa Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti, hindi po siya nagbabago. Kaya alam niyo po, ang bawat salita ng Diyos sa bawat araw na ating binabasa, ito po ay talagang malaking tulong sa atin para
nakikita po natin kung gaano po kaganda ang ginagawa ng Diyos sa panahon ito sa ating mga buhay. At purihin po ang ating Diyos, mga kaibigan. Dito po tayo magtatapos sa ating binasa. Dito po sa Bilang chapter 4, mula po verse 1 hanggang verse 49. At salamat po sa Diyos sa kanyang salita. Maraming salamat din po sa inyong suporta, mga kaibigan, dito po sa ating ginagawa, dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.